a friendly face, a lonely place. It's nice to know that you'll be there if I need you, and you'll always smile. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Puli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Yes, magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Bakit di ko marinig ang boses ko? Ayun. Kaya naman pala. Maluwag. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At syempre, welcome mo dito sa programa ng Mad is in the Air. Host and directed by Mr. Mad. At ngayon mga kaibigan, ang ating special host for today, the handsome guy with a very handsome girl. Mad is on the air. Boosted by Mr. Mad and members and friends. Kasama sila si Jay at Miss Mad. Dito lang sa DWBL. 12:42 sa inyong palapit na Mad is on the air. Okay, magandang araw ulit. Ito po si Mr. Delmar Paclibon. Magandang umaga po sa buong Kapuluan, Visayas, Luzon at Mindanao. Inuuna ko po yung Visayas dahil marami tayong kaalyado sa Visayas. And it's an opportunity again to be here, and I would like to thank Mr. Mad, aka Quintin Ting Paredes San Diego, for giving me again this opportunity to be here at DWBL with our host and co-host, co-anchor, I should say, Miss J and Miss Ann. Magandang umaga po sa ating lahat. At syempre mga kaibigan, mapapakinggan po ninyo kami. Ayan, tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. At syempre mapapanood din po ninyo sa YouTube ang Mad is in the Air. Okay, naku, magandang araw. At syempre, pabatiin mo natin ang ating girl, Miss Ann. Hello, good morning everyone. So ngayon po ay nakikinig kayo sa Mad is in the Air. Ine-airy po every 11 o'clock to 12 noon Monday over DWBL, 1242 kilohertz, and being hosted by Mr. Mad. Good morning, Mr. Taclibon. Yes. Good morning, Miss J. Yeah, good morning! At syempre, naku, alam mo, napakaganda ho ng feedback ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga friendship natin na tinatanong natin, ano daw ho ba ang kagandahan nitong anti-political dynasty? Dahil alam namin kayo po ang isa sa mga masigasig magsulong nito, Mr. Paclibon. Alam niyo po, maganda yung sinabi ni Miss Ann nung una akong pumunta dito na ang MAD actually is an organization that will heal the differences, barriers, animosities of political families in the Philippines. Dahil ang mangyayari po ay pag nandyan na po yung enabling law ng anti-political dynasties, magbibigayan na po ang mga politiko natin. Instead of practicing greed, apathy, and overconsumptive lifestyle, ay mahuhubog po sa kaisipan nila na kailangan ibigay naman yung poder sa iba. Yes, Miss Ann? Umpisahan na natin habang wala pa sa Mr. Mad. Now, this will sound very personal, no? But I think people ought to know that how credible, the man behind this
Maddie's in the air. So, this one question, no? How can you define Mr. Mad? Mr. Tacliban? Miss Ann, magandang question po yan. Dahil ang movement against political dynasty po ay pinamumunuhan ng mga may reputasyon at credible na tao na ang kanilang pagkatao po ay beyond question. Si Mr. Mad po ay siya po si Mr. Quintin Ting Paredes San Diego. Pinanganak po siya sa Manila at siya po ay nakatira sa San Diego Beach Farm sa Dingalan, Aurora. At may office po siya dito sa Panay Avenue. That's the official domicile po ng MAD. Yung Constancia Street. Rather, number 101 Panay Avenue, Quezon City. At siya po ay anak ni former Colonel Pedro San Diego of the Armed Forces of the Philippines. At ang kanyang kabiyak po ay si Justice Lourdes Paredes San Diego, presiding Justice of the Court of Appeals. Okay, mukhang meron tayong tawag na naggagalaiti rito. Tingnan muna natin ang ating caller sa line 1. Hello, good morning po. Good morning sa inyong tatlo. Good morning, sir. Good morning. May question ka ba? Sino po sila, mister? Paano? Who you? What is your name? Ako nga pala si Junang Malabon. Hello po. Ako, napaka-swerte naman namin at talagang binabantayan nyo na yung ating mga paalala sa ating mga kababayan. Ay, siyempre naman kasi nabibighan ako sa magaganda yung boses. Wow naman. Pero nandito ho ang isa nating gwapong kasama rito sa ngalan ng kanyang magandang wife. Ayan. And of course, si Mr. Delmar Tacliban. Nandito po siya, ang ating head. Yes, sir. Ano pong tanong ninyo, Sir Jun? What is your pleasure, sir? Tungkol nga pa sa tinatapik yung political dynasty. Hindi po ba? Kasi ako po talagang nag-oobserba sa mga political dynasty na yan. At tumubo pa nung panahon pa yata ni Kopong pa yata tumubo yan Opo. Yan po ay nag-ugat po post pre-Spanish era pa po. Nagmula sa local government, umakyat, napunta ng national government. Ay, oo po naman po. Kaya nga po ako nitong nakaraang barangay election, natuwa ako na inabolish ba yung sinasabing yung SK chairman? Ay, wala pa pong kalinawan dyan. Hindi ba inon lang ata, medyo in-stop lang ata muna yung pagtatatag ng SK chairman. Opo, yung election po yan. Election ng SK. Nung election ng pambarangay. Kasi doon nagsimula ang lahat ng sinasabing political dynasty. Sa barangay level, hanggang sa umakyat hanggang napunta ng national. At ngayon, pinakatawanan na ng ating national ng mga bagay-bagay na buong pamilya, kulang na lang, isang takdo sa kanilang panunungkulan. Tama po yung sinabi nyo po. Alam nyo po yung SK kasi is the training ground of future political dynasties. Sa tender age po, batang edad po, natre-train na yung ating mga kabataan upang pumasok sa politiko at matuto na rin sa katiwalian. Para matuto ng mga mangurakot din, ganun ba? Opo. Okay, sir. Kaya nga ako nadidismaya dito sa umiiral na sa ating gobyerno sa ngayon. At ngayon inuusad na naman ang people dynasty na sinasabi. Hindi ako nagkakamali, yan yata nagpapanukala naman yung dati bang si Chairman Puno ba yun? Ang nag-uusad yata ngayon yan. Si Secretary Puno, yung dating kabinete ng ating Commander-in-Chief. Okay, Sir Jun, sasagutin po yan. Maya-maya lang po, ha? Standby lang po kayo. Maraming salamat po.
Marami din pong salamat. Okay, bago natin sagutin yung tanong niya, no? Yes, Mr. Taclibon, tapos sagutin niyo na. Ay, ituloy ko po yung credential po ni Mr. Mad Quintin Paredes San Diego. Siya po rin ay anak ni former Justice Lourdes Paredes San Diego, Presiding Justice Court of Appeals. Apo rin po siya ni Senator Quintin Babila Paredes. At siya po may dalawang anak at ang kanyang maganda pong kabiyak ay si Maria Lourdes Ocampo Chan. Nagkaroon po sila ng dalawang supling. At si Chairman Paredes po ay nag-aral po sa Ateneo de Manila University during his grade school days and graduated in St. Columbian Academy in high school. He is a graduate of Business Administration in University of the East at nag-aral din po siya sa ibang bansa sa American Institute of Banking, Los Angeles, California, with finance banking credit credential. At nag-aral din po siya ng languages sa Goethe Institute, Lombard University in Germany, West Germany. At matikikita natin po ang kabuuan po ng pagkatao ni Mr. Mad ay reflection po kung ano talaga ang leadership ng Mad na magbibigay ng pagsusog sa pagpasa po ng anti-dynasty bill sa Senado at sa Kongreso. Gusto ko rin pong ipakilala ang ating co-host, the prestigious attorney June De Leon. John De Leon. One of the founder ng MAD. And presently the Secretary General po ng MAD. Yes, magandang araw sa inyo, Attorney June De Leon. Magandang araw po, Mr. MAD. Ano ba yun? Magandang umaga din naman sa inyo. Yes Sa po. mga tagapakinig po natin, and on behalf of Mr. Mad, who I understand has a professional commitment this morning. Yes, sir. Magandang umaga po. Ayan, Attorney June, talagang kompleto na tayo kasi pagdating mo sa legality, andyan kayo. Bilang isang founder din ng MAD. At siya po ay Secretary General po ngayon ng Movement Against Dynasty. Okay, Mr. Taclibon, kayo na ho ang magtanungan dahil napaka-importante po na i-ano nyo. Yes, Miss Ann, pakibigay na lang yung isa. Ayan. Alam niyo mga kaibigan, no, mapapakinggan po ninyo ito sa programa po sa DWBL 1242 kHz. Live po ang ating mga kaagapay po rito sa studio. Of course, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali tuwing Lunes. At syempre, okay, attorney, yes please. Okay, ano ba sana ba tayo? Pasensya na at medyo na late. Okay. Attorney, gusto lang nating malaman, no, ano ba ang advokasya nitong MAD? Kasi una-una, ito po ba legal na naitayo po ninyo sa ngalan ng ating taong bayan? Okay, very briefly, ang MAD is a registered association with the SEC. Ang aming advokasya is mawakasan itong existence ng political dynasty sa Pilipinas. Of course, siguro, mamaya, pupunta tayo sa pag-usapan natin. Bakit ba ayaw natin ng political dynasties? Opo. Ano ba yung mga evils ng political dynasties? Yan. As an introduction at para siguro, parang informasyon na rin ng mga kababayan natin. Ang saligang batas, sinasabi maliwanag, bawal ang political dynasties. I think it's in Section 26, Article 2 of the Constitution.
bawal ang political dynasties. Kaya lang merong catch. Sinabi dun sa wordings ng Constitution as may be defined by law. Okay? Ngayon, importanteng distinction lang, gusto ko lang bigyan ng diin. Yung sinasabing enabling law na dapat ipasa ng Kongreso para i-implement yung pagbabawal, yun ang wala pa. Pero napakaliwanag na bawal ang political dynasties. Ang tangi na lang naiiwan is wala pang batas na pinapasa ang Kongreso para i-implement o ipatupad yung political dynasties. Kasi merong ibang kaisipan, sabi nila, hindi naman bawal ang political dynasties kasi wala pang pinapasang batas ang Kongreso. Hindi po, mali. Bawal po talaga ayon sa saligang batas. Ang kulang na lang is, baka bang implementing law? Paano ang mechanics ng pag-i-implement ng pagbabawal na yan? Pero talagang bawal. Okay. So, yun ang importanteng distinction. Tama yung sinabi ni Attorney June na bawal talaga. May mga nagsasabi din ng hindi na kailangan ng batas dyan. Kailangan na lang ng implementing rules. Tama ka din. And guidelines. Tama ka din, kasamang DEL. Kasi ganito, as may be defined by law, meron namang mga clear and obvious cases of political dynasties In fact, through the years, nakaipon na nga tayo ng mga datos Ilan ang political dynasty sa Pilipinas? For example, pamilya ng Revilla, pamilya ng Singson, pamilya ng Estrada, ng Binay. Ano pa bang pinaka-obvious na definition? Ano ang pinaka-obvious na halimbawa ng political dynasties? Kailangan pa ba natin ng batas para ilarawan yan, i-define yan? Hindi ba logic lang, simple lang. Ito ngayon ang challenge sana sa Korte Suprema. Nag-file ng petisyon, iba-ibang petisyon, ang sabi ng Korte Suprema, hindi itong present composition ng Supreme Court, yung mga nakaraan. Binasura ang petisyon on the ground na wala pang implementing law that defines what political dynasties are. Meron namang mga obvious cases So, para sa amin, sa MAD, with all due respect sa mga justices ng Supreme Court, meron na pong napakaliwanag na definisyon ng political dynasties as it exists in reality. Bakit hindi po natin gamitin yun? Bakit kailangan pa natin maghintay ng implementing law from Congress? Yun. Gusto ko uling susugan yung sinabi ni Attorney John De Leon. Actually talagang bawal yan. Pero in the present stalemate, may stalemate po sa Korte Suprema tungkol sa pagbabawal ng political dynasties sa Pilipinas. So, ang nangyari po ay mga kaalyado natin sa Kongreso through the Makabayan Bloc. Meron po yung Senate House Bill numbers 172, 837, and 2911. Ito po ay pinasa po ng ating mga kasama na sina Nery Colmenares, Carlos Isagani, Sarate, Los Biminda Ilagan, Amy De Jesus, Antonio Eltinio, Fernando Hicap, Terry Ridon, Edgardo Erice, Erlinda M. Santiago, and Oscar S. Rodriguez. Meron din pong version si Senator Miriam Santiago po dito sa bill na ito. Ito po yung Senate Bill 2649, also known as the Anti-Political Dynasty Act, an act which prohibits the establishment of political dynasties in the Philippines. Dagdagan ko lang, tama yung kasamang DEL, from 12 Congress up to 15 Congress, marami ng mga pinasa mga bills, lower house, Senate. Kaya lang lahat 'yun hindi nga pumasa ng committee level kinatay na. This is the very first time in Congress since 12 Congress na lumagpas ng committee level.
with the leadership of the chairman of Committee on Suffrage and Electoral Reform, si Honorable Congressman Prenedil Castro. So, under his leadership and together with the help ng Makabayan Bloc na mga kongresista, nakapasa tayo sa committee level. Binato na ngayon sa plenaryo. Nandun ngayon yung gyera. We don't know what will happen sa plenaryo. We have about, if I'm not mistaken, we have about 250 plus congressmen. Kasama na yung mga party list. And 70% of members of lower house belong to political dynasties. So your guess is as good as mine what will happen. Okay mga kaibigan, at syempre, ngayon naman pababatiin muna natin ang ama. Ang ama. Bakit nga ama? I am mad, sabi niya. Movement Against Dynasty. Mamamayang ayaw sa dinastiya and alliances coalition. Let's all welcome Mr. Mad. Magandang araw po sa inyo, Mr. Mad. Hello! Magandang araw po sa ating lahat. Mabuti naman, nakahabol kayo. Nakahabol at galing ako sa isang pulong tungkol sa dynasty rin, political dynasty sa Rojas Boulevard. Pero nakakaasa tayo na nakita mo naman na Miss J, yung mga ating mga co-host dito, mga ating nakita mo naman si Del tsaka si June. Sila talagang hanggang sa dulo ay kasama ito para makamtan natin yung huling usapan na ating wakasan na ang political dynasty. Lahat ng mga nasabi nila, maaasahan mo si Del, lalo na si June. Si June ang ating Secretary General. At si Del naman ay ang ating Secretary General nung samahan na August 26 People's Coalition. Ayun. Oo. Pero Mr. Mad, alam mo, natuwa ako kasi una-una pinahayag ni Attorney June De Leon ang legalidad ng grupong MAD kasi una-una marami tayong mga seafarer, mga OFWs na nakikinig, na nanonood, kasi napapanood na po nila tayo sa YouTube. Alam nila kung sino-sino kayo na mga matitigas. Ibig sabihin matitigas ang paninindigan. Baka iba kasi ibig sabihin mga nakikinig dyan. Hindi, kasi una-una, alam niyo po, yung mga listener natin ay gusto nila legal, di ba? Ang kagandahan nito, hindi kayo mga politikong tao. Yun yung point doon. At ang maganda pa nito, hindi kayo naghahangad ng posisyon. Tama, oo. At ang matindi rito, wala kaming posisyon. Alam mo, Miss J, kahit malakas appeal namin, hindi kami nagpupolitiko At saka, alam mo, Miss J, madagdagan ko lang, kaya kami ay tanggap ng lahat Oo, di ba? Dahil nakita nila na wala kaming maski na anong hangarin, no fear, no favor. Kaya maski na anong grupo, maski na anong reliyon, ay tanggap kami. Alam niyo, nagustuhan ko sa inyo kasi ganito po Actually, nakita ko yung mga ninyo, mga quality, hindi matatawaran at hindi mababayaran. Yun yung point doon, di ba? And the point there, itong marami kasing mga takot na mga listener, na mga tagapagsalita rin. Alam naman natin marami namang gusto ng maayos na bansa, di ba? Ang napansin ko lang sa inyo, parang nire-respeto ninyo whatever the decision is. That's it. Yes. Right? Kasi nga, Miss J, kung rule of law Yeah. Itong pagbabawal ng political dynasty ayon sa Constitution. We have to uphold the rule of law. Ayun. So kami, sa advocacy namin, we see to it, we uphold the rule of law. Yun ang nagustuhan ko. Anyway, Mr. Mad, napakagrabe ng mga kaagapay natin, no? Oo, yan ang mga pillars ng movement na ito. Sila ang mga original na kasama natin na sumumpa kami na ito hanggang sa dulot. Aabuti namin. Alam mo si Del dito, at saka si June, parehong busy-busy yan sa mga profesyon nila. Pero basta kinakailangan ng MAD
ay nandito. Makakasiguro ko. Pero alam niyo, sa totoo lang, kanina umaga po kasi medyo nawindang yung aking panahon. Kasi kanina, nagrarally mga doktor na rin, mga professionals, no? Ang hindi ko lang ma-imagine, kaliwat kanan yung problema ng bansa. Tama. At napapansin natin, sa dami ng mga magagaling na politiko daw, magagaling kasi, sabi nila magaling sila, ay nakikita natin, parang hindi naaayos, lalong gumugulo, di ba? Kung ikaw si Pinoy kaya, if you were in his shoes right now, how would kung you feel? Kung ako nga sa shoes niya, mag-asawa na lang ako para tapos na yung problema ko. Baka lalong gumulo. Kung ako magsasalita, masasabi ko na ang bansa natin is in crisis. We are in crisis. Tignan mo na lahat sa kalye, sa lahat ng bagay-bagay, lahat ng mga departamento, puro korap na. Kaya ang tanong ng tao, ano ba ang magagawa natin? Parang desperado na ito eh. Ngayon mapamahagi ko lang yung usapan kanina na iniwanan ko sa kapihan. Ang tanong ng tao ano po ba ang magagawa ng tao? Yun. Yan, dapat paliwanag mo yan, sir, kasi kayo ang nagsusulong nito eh. Alam mo, napakarami, alam niyo mga tagapakinig, napakaraming issues na major issues that confronts the country, kailangan natin harapin, kaya lang hindi natin makukuha ito resolbahan na mabilisan. Kailangan ito step by step eh. Ang sabi ng iba, charter change. Pero ang usapin dito ngayon, ang isang major issue ay ito na nga political dynasties. Kasi dito nakakabit lahat ng korupsyon eh. Dito nakakabit lahat ng mga bagay-bagay na hindi dapat gawin. Katulad ng sa mining. Kung walang dynasty, hindi naman makukuha yung mga illegal na gawain. Ang masama rito, ang namumuno pa ng mga illegal, yung pa mga ating mga mambabatas, mga senador, yan ang nangyayari doon. Hindi ang gobyerno may problema eh. Ang problema natin ay doon sa mga taong nagpapaandar ng gobyerno. Kaya ang sistema ay wasak. Wasak ang sistema. Ngayon dito sa political dynasty, ang daming mga usapin at dahil marami namang magagaling na tao dyan, inamahanap sila ng solusyon. Ang meron dito mga grupo na ipinagpipilitan nila, pinagigiitan nila yung People's Initiative na lilikom ng ilang milyong signature na 3% noon ay manggagaling sa each congressional Mr. district. Mad, bigyan natin ng maikling background yung mga listeners natin para masakyan nila yung legal procedure na yon. Okay. Ganito kasi, sa constitution natin, Miss J, Mr. Mad, dalawang paraan para makagawa ng batas. Of course, number one, ang Congress of the Philippines ang siyang may kapangyarihan gumawa at magpasa ng batas. Bukod sa Kongreso, ang taong bayan, pwede ring directly magpanukala at magpasa ng batas. Yun ang tinatawag na People's Initiative. Ang requirement dyan, kung ang ipapanukala mong batas is nationwide, katulad nga nitong anti-political dynasty law, kailangan mo mag-gather ng 10% signature of all the registered voters nationwide. Pero yung 10% na yon must be representative of 3% of each legislative district sa buong bansa. Okay. Kung ang gusto naman ng tao is directly magpanukala ng amyenda o pagpapalit sa saligang batas, 12% ng registered voters nationwide ang kailangan mo i-gather na signature. Again, yung 12% must be representative of at least 3% of each legislative district. Yung sinasabi ni Mr. Mad, next to impossible. Bakit ka mo? Nakagather ka nga ng 10%. Pero merong isa lang na legislative district na hindi mo nakuha yung 3% na signature ng registered voters doon, bagsak na yung petition mo. Kunyari, nangyari sa Tacloban, sa Leyte, displaced na yung mga tao doon eh. Dislocated na eh. So, baka wala ng 3% doon. Of course, I'm sure meron naman legal remedy para doon. But sinasabi lang niya is the reality on the ground. Pangalawa, paano yung mga
distrito na talagang kontrolado ng isang miyembro ng pamilya, political family, you think you can get the 3% there? Parang hindi na. Mukhang bloody. Bloody, oo. So yun, without offense naman dun sa mga ibang grupo na nagsusulong ng efforts na yon, ang sinasabi lang ni Mr. Mad, baka suntok sa buwan eh. Bakit hindi tayo gumawa ng ibang hakbang na mas closer to reality? Katulad ng kasamang Tama po yung sinabi ni Attorney John De Leon. Dahil po, according to Senator Santiago, political dynasties is over 94% po. 94% po ng mga political dynasty ay kinokontrol po ang 80 provinces sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kaya po, isulong man natin ang People's Initiative po. Isang congressional district lang po ang pumalpak. Wala na. Wala na. At isa pa po, yung pagbe-verify po ng pirma. Ito po ay mahabang proseso at sabihin natin po, ang bawat pipirma na lang ay ang budget, 5 pesos. Ang laking pundo ang kailangan natin yan. So, kung 10% ng mga 5.5 million signatures ang kailangan mo, kung ang cost mo is 5 pesos per registered voter, 5.5 times 5, that's a lot of money. Okay mga kaibigan, paalala lang po na kayo po nakikinig sa programang Mad is in the Air, hosted by our handsome guy, Mr. Pogi. Tatlo sila. Kayo naman Tatling go. Yes, Sir Del. Nabanggit mo po si Presidente kanina. Alam mo po, kaibigan din natin yan. Yan. Dahil ako rin po ay one of the veterans of EDSA People Power Revolution. Uy, malapit na in 1986. EDSA, Yeah. Pero actually po, gumawa na pa kami ng sulat yan na uukol sa political dynasty at kinalat na namin po sa internet yan. Sana po nakarating sa Presidente, pero parang hindi pinansin ka sa Mandel. Pinapangako namin po na ipoformalize namin yung adhikain ng MAD at makakarating po. Ipaparating natin sa Presidential Action Center yan. Gagawa po tayo ng sulat yan. Ang balita ko yata dyan, papadaanin mo pa kay Boy Abunde. Okay mga kaibigan, sabi nga po, Movement Against Dynasty, mamamayang ayaw sa dinastiya and Alliances Coalition. On November 20, 2013, the Committee on Suffrage and Electoral Reforms of Congress, chaired by Congressman Fredinil H. Castro, have approved an enabling law prohibiting political dynasties under Article 36, Section 2 of the Philippine Constitution. For love of country, respect for the Philippine Constitution, for the future and welfare of Filipino people, we call on and appeal to President Noynoy Aquino to certify the bill as urgent, an appeal already expressed by Congressman Edgardo Erice. Members of Congress to vote against political dynasties. Members of the Senate to vote against political dynasties. The Filipino people to support the call and vote. Isa lang kada angkan para sa bayan. Political dynasties are the source of poverty, corruption, and unequal dispensation of justice. Political dynasties are prohibited in accordance to the 1987 Philippine Constitution. At syempre mga kaibigan, isa lang kada angkan, no political dynasties, movement against political dynasty. Of course, ay inyo pong makikita sa www.facebook.com/MadRadioPH, sa Twitter account, www.twitter.com/MadRadioPH, at syempre, sa madradioph@gmail.com. Live po yan every Monday sa 1242 kHz, 11 to 12 noon. Okay, yes, attorney?
Itong una, no, paliwanag ko lang ng konti. Yung appeal President Noy na i-certify niya as urgent, Team Bill. Okay. For the benefit ng listeners natin, kung ano naman kasi yung priority at sinicertify na urgent ng Executive Department na mga panukalang batas o legislation, ginagalang naman ng Kongreso yun eh. Katulad halimbawa doon sa yung cybercrime law, Malacanang certified it as urgent. So, lo and behold nga, pinasa kaagad ng Kongreso. Dangan nga lang nakaipit ngayon sa Supreme Court because of indefinite TRO. Kung talagang si Pinoy naniniwala sa good governance at talagang seryoso siya na ipatupad ito sa kanyang administrasyon, wala tayong makitang dahilan bakit hindi niya isa-certify as urgent itong anti-political dynasty bill. Kasi pag sinertify as urgent, mabilis na aaksyonan ng Kongreso at siguro yung kanilang mga parliamentary procedures doon na hindi naman critical, baka masya-shortcut. So magiging mabilis ang proseso ng pagpapasa. Okay. Yun ang ibig natin sabihin na bakit kailangan i-certify ng Malacanang. Ito namang yung ating panawagan din na isa lang kada angkan para sa bayan. Meron tayo ditong logo, Mr. Mad, Miss J. Napaka-descriptive. Isa lang kada angkan din sa ilalim, hindi negosyo ang pwesto sa gobyerno. Siguro, baka si kasamang Del can expound on this phrase. Hindi negosyo ang pwesto sa gobyerno. Baka you might want to expound on this. Tama po yun dahil ang nangyayari po sa kasalukuyang panahon ay pinagkakakitaan po ng politiko ang posisyon. Yan ang tinatawag ng mga militante na bureaucrat capitalism. Bureaucrata kapitalista. Yun po ang sinisigaw ng mga kasama natin sa kaliwa at ito po yun. Ginagawa pong negosyo yung posisyon sa pamahalaan. At ang nangyari po, nadadamay na yung ibang social ills na dapat na mawala. Yung pagmimina, the devastation of our rainforest, yung pagpapatitulo ng mga national park like Taal Volcano, yung mga island natin na bawal po yung magpatitulo po ng mga islands under a certain presidential decree. Alam niyo po ba, ang may-ari na po ng mga isla na sa Pilipinas, more or less, yung mga politiko na po. At hindi po nasasawatayan. Ang kakutsaba nila, yung direct descendants nila, congressman, senador, mayor, up to the barangay captain. At nakapag-produce pa po sila ng 7 presidente. Sa mga sa Kongreso po, meaning po yung Senate and the lower house, 60% po dyan ang mga pinamumunuan ng mga political dynasties. Yung kasamang Del, matanong kita. Kasi yung sa sinasabi mo, bigla ko naalala. Ano bang pangalan ng economic zone sa yung kasiguran? Yung kay Angara. So yun, kontrolado ng Angara family. Sila rin ang reigning political dynasties in Aurora. Pinupondohan ng gobyerno yun And yet, they're being controlled by one political family. Hindi ba yun maliwanag na pagninegosyo sa gobyerno na gamit ang pera ng taong bayan? Aray ko. Ayan. Madagdagan ko lang yun, yung mga foreign investors, di ba? Kung meron silang gustong malaking proyekto, dadalhin sa bayan, sa bansa, siyempre merong particular na bayan, na probinsya, na paglalaanan sila ng proyektong yon. Ang unang-unang dadaanan niya, siyempre, yung congressman.
o yung senator nung lugar na yon. Eh kung pamilya yan, pagka na-approve yan, hanggang doon sa anak na mayor, doon na lang hihito yun. So hindi na nai-spread, kaya nga walang equality, kaya kontrolado nila lahat, ang business, ang batas, ang politika. Yun ang ibig sabihin nun, katulad lang sa amin na maliit na bayan. Kung magtatayo ka lang ng gasoline station, como sa pamilya, hindi mo makukuha. Ayun. Teka muna, Mr. Mad, meron mga reaction. Pasensya na kayo ha, kasi yung mga nagre-react dito, sandamakmak, pero ito yung napili natin, si Baby Araneta. Sabi niya, napakagagaling ng mga sinasabi ninyo at tama yan, suportado ko kayo. Maraming salamat po, Madam Baby Araneta. Yes. O sana, yan lang ang nakakabuhay sa aming damdamin. At yan lang ang isang bagay na rason kung bakit kami tatagal hanggang 2016. Kaya lang namin sinasabing 2016, eto na naman ang eleksyon. Panibago na naman. Susubukan natin kung ang taong bayan ay talagang makikita na nila kung ano yung sinasabi natin dito. Ang ginagawa po namin dito ay hindi na kami humingi ng lagda ng mga registered voters. Kasi unang-una wala kaming about 780 million para makapunta ka makakuha ka ng lagdang ganon. At masabi ko na si President Ramos, sinubukan niya itong People's Initiative. Nakakuha sila ng 10 million. Pero 2 congressional district lang ang hindi nag-deliver. Natapon na lahat yung botong yon. Ayun. Kaya ang ginagawa namin dito ngayon, kaya tayo may programa rito na aming hinihiling na suportahan ninyo, ay binibigyan po namin ng aming makakayang edukasyon ang tao. Para po, ang middle class po, at saka yung mga upper class, ay siguro na nakakabit lahat sa mga dinastiya Nandiyan ang negosyo, nandiyan ang hanap buhay. Pero pagbaba mo sa BCDE, population ng bansa, which comprises about 80%. Ito po yung mga linalagyan nila ng pera kada eleksyon. Yan po ang ating inaabot ngayon. Ipinapaliwanag natin sa kanila na hindi ho maganda ang political dynasty. Kaya kung maaari po, ay bumoto na lang tayo ng isa kada angkan. Pwede ba ako mag-inject? Yes, attorney. Sige, attorney. Habang nagsasalita si Mr. Mad, may pumasok lang sa isip ko. Okay, kunyari, ganito. Yung issue ng pork barrel, di ba nag-alsa yung taong bayan? Social media, yung 1 million people rising. Ang psychology dyan, madaling naintindihan ng tao, nag-alsa kagad, kasi nga intindido nila kagad sa isip at puso nila na ninanakawan kami. Kumbaga, itong issue ng pork barrel is something na malapit sa sikmura ng mga tao, so to speak. So, madaling maintindihan. Madali silang magkaisang mag-alsa at manindigan laban dyan. Siguro ganito ang challenge. Kailangan mag-embark sa education campaign, sa public information, para maunawaan ng karamihan ng mga mamamayan na itong usapin ng dinastiya, parang pork barrel din to, malapit din sa sikmura natin ito. Yes. Kailangan lang ma-articulate in such a way. Diba? Kasi yung pork barrel, kitang-kita, lapit sa sikmura, nag-alsa kagad Ang challenge lang sa aming mga advocates is i-articulate itong issue ng dynasty, which is something na malapit din sa sikmura ng tao, which is something na pagnanakaw din sa atin ito. Gusto kong susugan yung sinabi ni Atty. De Leon. Alam niyo po, kung tutuusin po, ang pundasyon ng mga pork barrel, DAP, PDAP, Malampayapan, political dynasty po. Pag na-eradicate natin ang political dynasty, wala na po ay yung gana ng mga politiko na magkamal ng pera at kapangyarihan. Kaya po nga mine-maintain nila yung dynastiya nila para smooth sailing po yung pagkamal ng pera at kapangyarihan.
Balikan natin po si Pangulong Noynoy Aquino. Actually po, may ginawa kaming sulat. Liham sa Pangulong Benigno Simeon Noynoy Aquino III noong Oktubre 2013. At ito po yun napakalat na sa internet at sana po ay bigyan ng pansin. Nakalagay po dito, ito po yung buod ng sulat. Sa mahal at kapitapitagang Benigno Simeon Aquino III, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Palasyo ng Malacanang, Lungsod ng Maynila. Kami po sa Movement Against Political Dynasty at August 26 People Coalition na bigkis ng mga Pilipino na may iba't ibang estado, antas at edad. Nanumpa at handang lumaban sa anumang uri ng katiwalian sa pamahalaan na walang takot at pagkiling, bilang pagmamahal sa isang bayan at sa kapakanan ng susunod na saling lahi. Ito po yung sinabi namin kay Presidente ukol po sa political dynasty o dynasty sa politika. Ang pagbabalangkas sa paghubog o dili kaya ang pagluklok sa kamangyarihan pampolitika, ang mga angkan na magkakamag-anak sa pamamagitan ng dugot pag-uugnay ay mapupuli ng katiwalian, balakid sa pantay na karapatan ukol sa paglilingkod sa mamayan at sa bayan. At tinututulan ang pag-usbong ng mga makabuluhang partidong pampolitikaw sa hanay ng Philippine Constitution po 26 talata 2 ng saligang batas ay malinaw na nakasaad ang pamahalaan ay manatag sa pagbibigay ng pantay na karapatan upang maglingkod sa bayan at ipinagbabawal ang dynastiyang politika sa pamamagitan ng pagsusog ng batas. Datapat subalit nakasaad sa talatang ito, ang dynastiyang politika ay nananatilit naglipana na parang kabute na nangangailangan na isang tagapagpatupad ng batas na patuloy na binabaliwala ng mga nagdaang kongreso mula pa 1987. Maliban po dito, ang MAD din po ay gusto po ring maipasa yung Freedom of Information Bill, yung pork barrel, pagbuwag ng anumang pork barrel, particularly po yung DAP. At ang ating pong minamahal na Mr. Mad ay isa po sa mga naghain po ng kaso po sa Korte Suprema po upang mabuwag na ang DAP at anumang klase ng pork barrel sa Pilipinas. At kami po ay nag-aanyaya na dumalo sa Pebrero 18 sa Korte Suprema. May oral argument po doon at lahat po ng mga nagmamahal sa bayan, sana po ay dumalo kayo. Okay, at syempre mga kaibigan, muli po kayo po ay nakikinig o nanonood via your YouTube. Dito pa rin sa programang MAD is in the air tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa ngalan po nating mga pogi na narito, Mr. Delmar Paclibon, si Attorney June De Leon, and of course, Mr. Mad himself. Yes, sir. Yes, ma'am. Kami po ay naririto ulit at kami po sana ay subaybayan nyo. Total, kada Lunes lang ito. At kung maaari man ay marawagan din kayo sa amin kung anong nais ninyong mga paliwanag na maibibigay namin sa inyo.
Kaya lang hindi kami magkukulang na mag-appeal o umapila sa inyo na suportahan nyo po ito sapagkat ito po ay para sa inyo rin. Hindi lang sa inyo, hindi lang sa amin, pero ito po ay para sa kapakanan ng buong bansa. Naniniwala po kami na ito ay hindi maaaring hindi magwagi sapagkat ito po ay nasa sa batas. Ang amin lang po layunin dito ay isundin ang batas. At kami po ay umaapila sa Kongreso, sa mga congressman ngayon, kayo man ay miyembro ng dinastiya o hindi, na kung maaari po pagdating nito sa plenary session at inyong tatalakayin na ito at pag-uusapan, kami nananalangin na ito po ay i-certify ng Presidente as an urgent bill, kayo po ay bumoto na laban sa inyong sarili, laban sa inyong pagkaka-miyembro ng dinastiya sa inyong pamilya. Ganon din po panawagan namin sa mga senador sapagkat napakarami na pong mga pakiusap sa inyo na respetuhin ninyo ang batas. Kayo po ang gumagawa ng batas. Kaya kami lahat, ang taong bayan, ay umaasa na kayo mismo ang unang-unang magrespeto dito. Yan po ang kami ay malapit na yatang magtapos, Miss J. So, meron pa po tayong 12 minuto. Okay, Mr. Taclibon, alam mo, talagang napakaganda ng inyong mga pinapahayag. Pero nasa taong bayan pa rin ang ating mga resulta sa ating ginagawang pagpapaliwanag. At syempre, attorney, hindi naman natin masisisi din yung mga politiko hanggat may sumusuporta sa kanila, di ba? Oo naman. Natural yun. Opo. Kaya po sila patuloy na tumatakbo hanggat gusto raw sila ng taong bayan. Tama yun. Kulang lang nga tayo sa oras ngayon, Miss J. Pero siguro sa mga susunod na programa, siguro bibigyan natin ng panahon ng discussions yan. Kasi may ibang school of thought, sabi, mabuti naman yung dinastiya doon sa aming probinsya eh. Meron namang kaunlaran kami. Correct. May ibang nagsasabi ng gano'n. Wala lang tayong panahon ngayon, but sa susunod na mga programa, bibigyan natin ng konting time ng discussion siya para mapaliwanag. Pero attorney sa bagay tama din yun, pero siguro sapat na para sa kanila yung isang tao lang kada angkan, di ba? Yes. Yun lang naman yung paliwanag natin. Hindi naman sinasabing bawal kayo tumakbo dyan. Parang gano'n. Unconstitutional naman yun. Kumbaga, wag lang kayong sabay-sabay. Yun. Kumbaga, sa pamilya, hinihiling lang ng grupo, ng MAD, di ba? Kayo po. Na ang gusto nyo lang, yung kung sino yung magdesisyon sa isang pamilya, ikaw muna ang tumakbo ngayon dahil nasa kanila na yun. Para mawala yung monopolyo. Para hindi rin isipin ng mga tao, kaya lang naman yan malakas siyang kay mayor malakas siyang kay ganun. So, ang mangyayari tuloy, magkakaroon tayo lahat ng free will. Lahat ng tao may karapatan ng tumakbo. Kahit wala kang pera, pwede ka na kumandidato, yun na nga. Wala namang pamilya na may monopolyo ng karunungan sa governance In fact, mas maraming ang non-family members who are more qualified, who are more competent. Totoo yan. Ang problema lang, hindi ka makapasok doon sa political arena kasi nga, kontrolado, monopolyo ng family. Alam mo, attorney, naalala ko maiba tayo doon sa subdivision namin, maraming mga original homeowners daw, di ba? Dahil nga sa kawalan ng numero, di ba, siyempre pag outnumbered ka. Baka may dynasty na din. Meron na rin. Hindi, tama ka dyan. Yun ang ibig sabihin. Sabing ganun sa akin, Miss J, ano gagawin natin? 10 kami sa pamilya namin. Lahat kami lot owner. Eto pa yun. Siyempre, kung 10 yung lupa nila doon, 10 yung boto nila kagad. Samantalang ako, isa lang ako. Kaya nakita mo, Miss J, yan sa konteksto ng, in a private context yan. Pero still, may nakikita kang evils, di ba? How much mo kung konteksto ng pampubliko yan? Di ba? Mas matindi ang evils. Kaya nga, attorney, ako kasi gusto ko malinis na pamayanan, di ba? Hindi ko magawa yung gusto ko na malinis kung ang yung 10 nasa pamilya na yun, hindi naman malinis. Di ba? Hindi mo sila pwede sabihin, maglinis naman kayo dyan, dahil sasabihin nila, bakit? Mas marami kami, ba't kami inuutusan mo? Parang ganun di ba? Ayun. Tama si Miss J at saka si Atty. Alam nyo, deep-rooted na itong political dynasties in the Philippines. And it has already contaminated even the lowest
organization in society. Like homeowners. Alam niya po, yung mga homeowner na official, pinagpapasapasahan na rin po yung poder. Meron po yung mag-ama, yung both are board of directors, at isa pa po, meron na rin po silang pork barrel. Ay. Wala pa po yung proyekto, binibigay na po yung pork barrel nila. Ibig sabihin po, it is a defiction. Na meron na pong contamination ng political dynasty. Even cabinet members, may dynasty na rin po yan. Mag-iina, mag-aama, lahat po sila nasa cabinet gabinete na it is a simple delikadesa lang po, one word. Hindi, Kadel, mayroong batas na appointed kayo. Apo. Up to the 4th degree of consanguinity or affinity, bawal eh. Bawal. Except yung mga position which is trust and confidence, like chief of staff mo. Kailangan Pwedeng anak mo dyan, asawa mo. Yun. But yung the rest, up to the 4th degree ng civil relationship, bawal eh. Kasi nga, magkakaroon ng nepotismo. Mawawala yung check and balance, magtatakipan kayo. Yun ang rational sa pagbabawal na yun. Opo. Pero sa sinasabi ninyong yan, ang dami ko yatang nakikita. Madami. Basta, marami pa naman tayong panahon sa mga susunod na programa, mahihimay natin to isa-isa. Pero ang importante mga kaibigan, alam niyo po, ang grupo po nila, ay sa tingin ko naman peace-loving people sila lahat dahil mga edukado, mga mapagmahal sa pamilya. Dahil ayaw nila. Alam niyo, ang disadvantage pala ng political dynasty, attorney, Sir Del, tsaka Mr. Mad, you know, ang disadvantage niyan, kapag may isa sa miyembro ng pamilya nilang nasira, eto na. 'Di ba? Nagkaroon ng problema, kinalawang yung kanyang pangalan. Akalain mo buong pamilya sila sira? O, 'di ba? Hindi, meron pa silang mga pautot na, kunyari, nag-aaway-aaway sila. Oh. Sila rin maglalaban sa eleksyon para wala makapasok na iba. Ayun. Di ba last election, maraming drama, nakita tayong ganyan? Ay, sa Bicol. Maglolo. Sa Bicol. Kaaway yung anak, kaaway yung apo, naglaban. And yet, sino nanalo? Sila din, yung pamilya din nila. Ayun. Diba? Ayun naman po ay paliwanag lang sa akin ng eksperto, kaya ko lang po na itanong. Naku, ang sarap nilang kausap mga kaibigan. Iba ho talaga yung mga marurunong pagdating sa legal. Alam nyo naman ho, ang programa ho dito, hindi naman ho po pwedeng salita lang tayo ng salita na wala tayong basehan. Kaya po, pinapaliwanag po sa atin ni Mr. Mad, ni Attorney Jun De Leon, at syempre ni Mr. Del Taclimon na umayos tayo. Gumising na tayo mga kababayan. Alam nyo naman hindi ako politiko kasi. Kaya rin ako nagtatanong. Okay, attorney. Bilang isang legalista. Okay, attorney. Ano pa po yung dapat tandaan ng mga taong bayan? Kasi alam naman natin na ito pong advokasya ninyo para lang maituwid ang sistema. At of course, hindi lang po yan. Yung magkaroon naman tayo ng siguro mas maunlad na bansa. Okay. Kung sakasali. Maikli lang po. Ang saligang batas po, ito ang highest law of the land. Ito po ang ekspresyon ng will at mandate ng taong bayan. Ang mismong saligang batas po ang nagsasabi bawal ang political dynasties. Panahon na po para ipatupad natin ang pagbabawal na yan, para lansagin ang political dynasties, para magkaroon tayo ng isang maayos, maunlad, pantay-pantay na hustisya sa lipunang Pilipino. Okay. Susugan ko po yung sinabi ni kasamang Attorney Jun De Leon. It's high time for us to realize. For hundreds of years, actually po, ito po yung nag-umpisa pa before Spanish times. Itigil na natin po ang pagsalin-salin ng kapangyarihan at resources ng mga politiko upang mabigyan naman ng pagkakataon yung iba na mamuno rin po. Because actually po,
Nobody has the monopoly of good deeds. Okay. Yun pa ang katotohanan. Okay. At, sir? Masasabi ko lang ay dumadami tayo. Nakita niyo naman, si Attorney June at saka si Del ay katandem nyo na dito. Sila ay maya't maya mapapakinggan nyo dito sa programang to. Kami po ay halinhinan dito upang ipaliwanag sa inyo kung ano itong aming advokasya. Kami po ay nagpapasalamat uli sa inyo na aming tagapakinig at kung maaari po ay kasama na rin namin kayong magbigay edukasyon sa ating mga kapitbahay, sa mga lahat po ng dapat baka alam kung ano po ang kasamaan ng political dynasty at yun po ay dapat nilang ang gawin nila ay bumoto na lang ho ng isa kada angkan para sa bayan. Salamat po muli, Miss J, Miss Ann, Mike. Sana ay bawat Lunes kasama namin kayo. Maraming po salamat. At syempre mga kaibigan, alam naman ho natin, no, na meron hong pagmamahal sa bansa ang dapat pong mamuno. Pagmamahal na wala hong kinikilingan, wala hong pinoprotektahan, at syempre, puro diretso lamang. Kaya sa ngalan po ng ating mga kaagapay, Miss Ann, bye-bye na tayo. Till next Monday, same time, same channel, DWVL 1242, Mad is in the air. At syempre maraming salamat sa ating technical partner, si kamukha mo daw kasi si Sir eh. Okay, si paring Ante Pagulayan, ito po si Juvie de Guzman, at syempre Miss J, salamat po. Thank you very much. Salamat sa inyong pakikinig sa programa at Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Puri na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng